Yung kaharian na itatatag ng Diyos, kailanman hindi magwawakas. Manatili po tayo sa banal na Espiritu. Hinahanda ho tayo ng Diyos. And then ang promise po ng Panginoon, yung pong ating pagpapagal sa Kanya, sabihin niya sa atin. We still have a chance to make things right with God. Para ikaw at ako, tayong lahat ay bigyan niya ng pangalawang pagkakataon pa. Panginoon, maraming salamat dahil isang pribilehyo muli na kami po makapagkinig ng inyong mga salita. At dahil sa inyong biyaya, sa inyong grasya, ako po ay nakatayo sa harapan ng inyong mga anak upang ibahagi ang mensahe. At habang kami po, Panginoon, ay nakikinig sa inyong mga salita, ay patuloy namin kinikilala ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Pwede po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Salamat. Sabi nga nila, it is better to give than to receive. Diba? At pag-iisipin natin yun, tama yun eh. Kasi reverse psychology, actually yun. Reverse psychology. Na ibig sabihin, nagbibigay, talaga sila pinagpapala. Hindi naman ibig sabihin na yung binibigyan ay hindi pagpapalain. Akong marunong din magbigay, ay pagpapalain din, di ba? Okay. Anyway, sige. Noong Sunday ay ang ating pong mahal na senior pastor, he summarized or he concludes ang ating pong pinag-uusapan patungkol po sa paglilingkod. And we are so thankful dahil tayo po'y talagang binago ng Panginoon at in-upgrade o kaya tayo po'y dinala ng Panginoon doon sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Yeah? And ngayon naman po ay pag-uusapan naman natin ang ano naman ang dahilan o kaya ano ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay pumunta dito at ano ang nangyari sa Kanya. Bagamat, siyempre, nabanggit ng ating pong senior pastor na ang buong mundo ay naghahanda upang i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pero titingnan natin dahil ang layunin natin ngayon, itong Disyembre, ay hindi na ganun na klase ng label ng pagsiselebrate. Kasi kadalasan, pag Disyembre, alam naman natin yan. Alam natin yung mga traditional na klase ng selebrasyon. Pero ngayon, nako, kakaiba. Kakaiba ang gagawin dahil nais ng Diyos na maitaas natin ang label ng ating pong selebrasyon. Na hindi lang selebrasyon na yung nakasanayan natin, ang mga pagkain lang o ano pa yan, mga party-party, ganon. Pero magmula ngayon, ay alam ko na tayo pong lahat ay nakahanda upang maitaas natin ang level ng ating pong selebrasyon. At sa ating pong pagbabasa ng mga salita ng Panginoon, nako, makikita natin, nako, ito pala. Actually, yung PLD natin, ang everyday na PLD natin, ito yung isa sa mga nakita kong na-upgrade kung paano natin i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Na hindi lang tayo nakafocus doon sa kapanganakan niya, pero, nako, ano ang isa sa mga pinaka-importante na utos ng ating Panginoong Hesus? Diba? Ano yung pinaka-importante na utos niya? Yung pag-aalala. Hindi lang tayo nakapokus, actually hindi tayo nakapokus sa kapanganakan, kundi pag-aalala kung ano ang ginawa niya. Ano ang nangyari sa kanya. Kaya po yung natin. Yan po yung upgrade ng ating pong celebration itong December. Nais namin na unti-unti natin tanggalin yung traditional na Pasko. Kasi po, pag sinabi natin Pasko, nako,
Agad-agad yung nasa sistema natin, yun nga, yung mga nakasanayan natin. Kaya ang tatanggalin natin doon ay pag sinabi nating December, nako, si Kristo Jesus kaagad ang sentro ng isipan natin, ang puso natin. Bagamat naman, hindi lang December, kundi it's remind us yung kadakilaan, ano ang ginawa ng Panginoon Jesus? Bakit siya pumunta dito? Bakit siya naipanganak? Ano ang nangyari sa kanya? Okay. So, doon yung ating pong focus for the month of the December. At yun nga, ang sinabi ng ating pong sino yung pastor, ako yung magbabahagi ngayong first Sunday ng December. Napakaganda po ang topic natin o kaya yung text natin for the month of December. Because it's all about our Lord Jesus Christ. Kung ano po ang nangyari sa Kanya. Kaya nga po, ang pamagat ng gusto kong maibahagi ngayon ay ang The Suffering Servant. At siyempre, matatagpuan po natin dito sa Isaiah 53 from verse 1 hanggang 12. Actually ito, susundan natin itong mga verses na ito. Kasi yung mga verses na ito ay makikita natin na bago pa nangyari kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Kung paano siya naipanganak, ano ang nangyari siya, magmula nung siya lumaki hanggang doon sa kanyang kamatayan. At makikita natin, si Propetang Isaiah, he already prophesied. Itong Panginoong Hesus na ito, itong Messiah na ito. Bago po siya dumating, na-prophecy na siya po ay darating at ganito ang kanyang pagdating. At ganito ang kanyang gagawin. At ganito ang mangyayari sa kanya. Kaya nga sabi ng mga Bible scholar, yung Book of Isaiah, dapat daw ito yung kwan. Ito yung, bago yung Matthew, dapat Book of Isaiah daw. Dahil nga, si Propetang Isaiah, he already introduced yung darating na Messiah. Yung darating na Jesus. Okay, but anyway, siyempre, yan po ay mga pag-aaral lamang. Pero ang importante sa atin, na maunawaan natin kung sino itong Panginoong Jesus na ito. Na dapat ito ay hindi lang every December, kundi ito po ay everyday. Hindi natin namalayan. Kaya nga, na-introduce natin itong tinatawag nating personal devotion, and then nag-upgrade po tayo, nagkaroon po tayo ng PLD, Prayer Lifestyle Development, and then nag-upgrade ulit tayo, nagkaroon tayo ng family altar. And then yung family altar na yon, nagkaroon tayo ng family communion. Actually, that's the message. Yung communion natin, that's the message, o kaya talagang biblical, o kaya yung mas malawak, o kaya mas malalim na celebration. Baliktad ano? Baliktad. Pero actually, yan naman talaga eh. You see? Titingnan natin kung bakit sinabing gano'n. Okay. Sige, mag-umpisa po tayo. So, as I said, ang pamagat ng ating pong pag-uusapan ngayon ay ang nagdurusang lingkod. Pag sinabing suffering, nako, medyo matindi po yan. At titingnan nga natin kung bakit tinawag na ang Messiah na ito, o kaya ang Jesus na ito, ay pumunta dito upang, upang pahirapan o kaya maghirap. Pero titingnan natin. Okay? Kung ano ang tinutukoy ni Propetang Isaiah patungkol po sa Messiah ito. Okay, unang-una po na atin pong makikita dito. Sa verse 2. Punta natin kaagad doon. Ano ang nakita natin sa verse 2? Dumating siya na actually, kung may mga Bible kayo na Tagalog, basahin dyan. Nailagay ko lang yung mga parang summary niya. Summary niya ng verse 2.
Pero sa Tagalog kasi, makita natin dyan, ano ang Tagalog na makikita natin dyan? Walang katangian o kagandahang makapagtawag pansin. Ako. Medyo iba yung napapanood natin. Parang iba yung napapanood natin sa TV, sa television, yung mga palabas. Na nung dumating ang Panginoong Hesus, napakagwapo. Ganun ba yun? Pero, kaya ako nagtataka nung binabasa ko itong Book of Isaiah. Iba yung prophecy, iba yung nakita. Iba yung description ni Propetang Isaiah. Na dumating itong Misaya na ito, na sa itsura, wala. Hindi siya kaakit-akit. Pagkawat yung napapanood, wow, di ba? Maraming namamangha sa kanyang itsura. Wala, hindi siya attractive. Hindi siya kapansin-pansin. Itong Messiah na ito. Okay? At totoo nga, hindi siya pinansin. Especially ang kanyang bayan because they are expecting na yung darating ni Messiah ay parang darating siya na parang, halimbawa sana kung darating si Biden, yung bagong presidente ng US. Pag darating sa Pilipinas, yun yung understanding ng yung mga katribo ng ating Panginoong Hesus. Yung mga Israelites, mga Hudyo, na darating siya na parang talagang tanyag, majesty, kagalang-galang, kapansin-pansin, kahanga-hanga. Yun yung pagkaintindi ng mga Hudyo, mga Israelites. Kaya nung naipanganak lang pala siya sa kwan. Kasi ang nasa isipan nila, ganun. May panganak itong Messiah na ito sa isang, mayaman, kilala, kilalang pamilya, mayamang pamilya. Yun yung pagkaintindi. Kaya nung siya'y dumating, naipanganak sa isang karpintero lamang. Kaya wala. Hindi na-attract, hindi napansin ng sangkatauhan. Pero si Isaiah, sabi niya, sa itsura, wala. Because God is reminding us, na itong December, itong pag-aalala natin sa kadakilahan, sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ano ang mensahe nito? Dumating siya na hindi siya napansin. Hindi siya attractive. Hindi siya kagalang-galang. Para ikaw at ako ay maging attractive sa harapan ng Diyos. Dumating siya na ganon ang kanyang pagdating para ikaw ay mapansin sa harapan ng Diyos. You see? Kakaiba. Alam mo ninyo, medyo ako'y nadurog ang puso ko. Ang isa sa binanggit ni Isaiah. Doon sa Isaiah 52, verse 13 yata yun. Grabe ang isang description na dito. Which is, ito yung, actually, napapakinggan natin to eh. Sa 14, I should say. Nako, hindi ko na mabasa.
Sa 14. Sa Isaiah 52 verse 14. Hindi siya nakilala. Yung nangyari sa kanya, ito itinutukoy ni Isaiah yung nangyari sa kanya. At hindi siya nakilala, hindi nila masabi, hindi masabi ng mga tao kung tao siya o ano. Grabe yun, oh. Alam niyo yun, nadurog yung puso ko doon. Yung paghihirap, yung pagbugbog, lahat-lahat na dinanas niya, alam niyo, sabi ni Isaiah, propetang Isaiah, hindi niyo siya hindi niyo siya ma-figure, hindi niyo ma-imagine kung tao ba siya o ano. Siguro kung isa-jirit natin yung salitang yun ay, tao ba siya o hayop? Parang ganun eh. Pero ang sinabi ni propetang Isaiah kasi, hindi niya sinabi na walang hayop dun eh. Nabanggit niya, hindi mo maunawaan or hindi mo ma-figure kung tao siya. You see? Yan yung description ni propetang Isaiah. Wala sa itsura. Kaya yung pinapaunod natin na mga nako, siyempre, di ba, pag nakikita mo yung mukha ng ating Panginoon Jesus, very attractive, ano? Pero actually, hindi ganon ang description ni propetang Isaiah. Hindi siya attractive, hindi siya kapansin-pansin. At yung nangyari sa kanya, hindi mo ma-figure na yung kanyang mukha, yung kanyang itsura. Kaya nga sabi, hindi mo talaga akalain, hindi mo talaga maisip kung tao ba siya o ano. May isang natawa ako doon sa isang description ng isang manunulat. Iba naman yung kanyang description. Ang description niya, ang Panginoong Hesus, yung nangyari sa kanya, parang daw pizza. Pizza daw. Na nadurog yung kanyang, pagkatao, yung kanyang itsura, at parang naipalaman sa pizza. Kakaiba naman yon. At yung dahilan kung bakit ganun ang nangyari sa kanya, dahil gusto niya may balik yung image ng Panginoon sa atin. Kaya yung tingnan mo, yung mga itsura natin, napakagwapo tayo, napakagwapo natin, at tayo po'y napakaganda. Dahil lahat ng kapangitan natin, kinuha na ng Panginoon. Amen? Grabe yung mga mukha natin. Ang gugwapo, ang gaganda. Kaya huwag nating sasabihin na ikaw pangit. Dahil kinuha na ng Panginoon ang kapangitan natin. Spiritually. Kaya ano nangyari sa kanya? Wala siyang itsura. Nawala. Nabura. Dahil kinuha niya lahat ang kapangitan ng sangkatauhan. Siya na yung kukuha nun. Para ngayon, ikaw at ako, may balik yung image, yung likeness ng Panginoon sa atin. Amen? Ako'y natutuwa dahil itong December na ito, tayo po'y dinadala ng Panginoon ng yung palaging mataas. Ayaw naman natin na parang sumalaso, sabi sa parang pare-pareho lang mga upon December, ganito lang. Wala. Ayaw ng Panginoon yun. Kailangan may upgrade. Kaya, yung isa sa mga upgrade ng December natin, ayun nga, kaya nga gumagawa tayo po ng paraan. And this is wisdom from God. Nagamitin natin itong December na ito, gamitin natin itong regalo na ito
Para po, yung mga tao na hindi pa naibalik ang image ng Panginoon sa kanila, madala natin sa kaharian ng Diyos. Amen? Whew! Excited tayo, amen? Yeah, kaluluwa. Yan ang, alam po natin, ano ang pinakadabis na regalo ng Diyos sa inyo? Sa atin? Hindi lang yung buhay natin. Ang pinakadabis na regalo ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ating kanyang bugtong na anak. Amen ho ba? Si Jesus. Yung Misaya, yun ang pinakadabis. Buhay. Buhay. Ang pinakadabis na regalo ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoong Jesus. Ngayon po, ano naman po ang pinaka-the best na pwede nating regalo sa Kanya? Hindi lang yung buhay natin, pati buhay ng inyong kaibigan, kakilala, yung pinagpipray mo. Kaya nga, mayroon tayo nito. Amen? See? Pangalawa, na makikita po natin. So nakita natin, dumating siya, hindi sa pananaw ng sangkatauhan. Dumating ang Panginoong Hesus hindi sa pananaw ng sangkatauhan. Kaya nga wala pong naniwala sa Kanya. Iyan ba yung Misaya? Na ipanganak lang sa ordinaryong pamilya? Kailangan mangyayari yun para ikaw at ako ay may panganak sa kaharian ng Diyos. Amen? Yeah. Kaya ikaw at ako, hindi na tayo ordinary. Because we are now born doon sa kaharian ng Diyos. Kasi yung ordinary, yung pinakababa na klase ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, kinuha niya yon. Para ikaw at ako ay may panganak sa kaharian ng Diyos. Na ang naghahari, wala nang iba kundi ang Diyos. Amen. Our Lord Jesus Christ, the King of all kings, the Lord of all lords. Okay. Ang susunod po na pag-aaralan natin, na paalala ni ay propetang Isaiah, hindi lang sa mga Israelites, maging sa ating mga mananampalataya ngayon, ay ang verse 3. Ano ang mababasa natin sa verse 3? Yan, no? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Yan nga ang nangyari sa kanya. Hinamak, itinakwil. Actually, ang kanyang bayan, itinakwil siya. Hindi siya kinilala. Hindi siya kinilala na siya yung Messiah. And isusa to see also na maging ang kanyang, some of his disciples. Iniwanan siya. Pinagkalulu siya. Ang Panginoong Jesus. Hindi siya pinansin. Sa kanila, walang kabuluhan. Itong Messiah na ito. Kaya pinamagatan nating ang nagdurusang lingkod. The suffering servant. Itinakwil. Hindi siya pinahalagahan. Hindi siya pinansin. Ang Messiah na ito. At yun nga ang nangyari. Lahat, actually, specifically, lahat ng prophecy ni Propetang Isaiah ay talagang nangyari po. Ang kanyang mismong bayan. At ito ang nakakalungkot. Mismong mga namamahala sa mga simbahan, mga religious people, mga experts sa law, hindi rin siya kinilala na siya yung Messiah na hinihintay nila. He was rejected. Ano po yung dahilan?
kung bakit yun ang nangyari sa kanya. At ito, ang paalala, ito ang mensahe sa atin. Siya po'y tinakwel, siya po'y hinamak para ikaw at ako sa harapan ng Diyos. Bagamat ganun ang nangyari sa Kanya. Pero kahit kailanman, hindi ka tinakwil ng Diyos. Hindi ka nireject ng Diyos. Kahit marami tayong pagkukulang, kahit kung minsan sablay tayo, kung minsan pa yung tao ayaw sumunod sa Diyos. Pero kahit kailanman, hindi ako tinakwil ng Diyos. Hindi ka iniwanan ng Diyos. Dahil gusto pa rin ng Diyos. Gusto pa rin ng Diyos na ikaw at ako ay manumbalik, magpatuloy. Sa tamang panahon, sa tamang oras, ang tao ay babalik pa rin sa Diyos. Amen? Tinakwil siya. Hindi siya pinansin. Wala siyang kabuluhan. Pero ang Diyos, ikaw at ako, kahit anong nangyari, ikaw pa rin ay napakahalaga sa kanyang harapan. Kahit ano ang inyong nakaraan, mahalaga ka pa rin sa Kanya, sa harapan ng Diyos. You see? So, titingnan natin. Kaya nga, itong December na ito, it is our prayer na lahat po tayo ay madurog sa ating isipan, sa ating pananaw, sa ating puso, kung ano ba talaga ang kahulugan. Bakit siya naipanganak? Bakit siya pumunta dito? Bakit siya naghirap? Bakit siya namatay? Bakit siya nabuhay? At bakit siya babalik muli? Okay. Ang susunod, pangatlo, kasi 6 ito. Sa verse 4, anong mababasa natin sa verse 4? Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin, ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Ang kirot, ang hirap, na kanyang dinanas, lahat-lahat ito tiniis niya. Kung alam ko, napanood na natin yung The Passion of the Cross, yung paano siya pinahirapan. Lahat naman tayo, pinanood natin yun, ano? Actually, yun na napapanood natin, kung lang yun, kung baga, wala pa talaga. Wala pa talaga doon sa description ni Isaiah. Kasi ang tinutukoy ni Isaiah, hindi lang yung physical. Hindi lang yung physical na kirot paghihirap. Yung napapanood lang natin, nasa physical lang siya, pero doon sa panloob na pagkatao ng ating Panginoong Hesus, mas matindi. Mas grabe. Gaya yung mga ibang Bible scholar talang very exaggerated yung pag-description nila. Doon sa panloob na kanyang pagkatao, grabe ang nangyari. Ang napapanood na natin, yung mga galos-galos na yan, kung anong nangyari, tinuso, kung ano-ano. Hirap, kirot.
Maalala ko tuloy, nabanggit ng ating pong senior pastor. Yun yung matindi na hirap at kirot. Nung ang ating Panginoong Hesus ay pumunta sa impyerno. 3 days, 3 nights. Grabe yun. Grabe yun. Hindi natin, we cannot comprehend kung ano yung nangyari na yun. You see? Na dapat tayo sanang pupunta sa impyerno. Why? Tayo nagkasala eh. Kaya yung hindi natin na yung pagsuway sa Diyos o kaya hindi pagsunod sa Kanya, actually ito yung pinaka sa akin siyempre sa aking pananaw lang. Ito yung pinaka pinaka masamang kasalanan. Bakit? Kasi, kung bakit ko sinabing ito yung pinakamasamang kasalanan, dahil yung pagsuway sa Diyos, dahil ang parusa, buhay na walang hanggan, o kaya'y eternal separation sa Panginoon, sa impyerno. Di ba? Alam po natin yan. Death penalty kaagad eh. Buhay sa impyerno kaagad. Ganun ang kwan natin. Sa ayat, gusto natin ganun talaga. Tayo na ay nakasuhan ng death penalty na sa impyerno. Wala na. Dapat ikaw at ako ang kwan doon. Ikaw ang dapat, doon. O, sino nakapanood? Sa Passion of the Cross, dapat ikaw sana ang mapahirapan. Ikaw yung harap doon sa kirot, hirap. Hindi lang sa physical, sa isipan, sa emotional, sa panloob na pagkatao. Dapat ang taong pupunta sa impyerno dahil sila ang nagkasala. Sila ang sumuway sa Diyos. Pero, grabe. Ako, hindi ko maisip kung yung kadakilaan ng kanyang pagmamahal. Kulang ang isipan ko, kulang ang pagkatao ko para isipin, para unawain yon. Ang hinihiling lang naman ng Diyos patuloy nating sumunod sa Kanya. Obedient. Kasi alam niya eh. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, tulad ng nasabi ko, yung napapanood natin, hindi lang physical. Emotional. Kaya nga siya yung kanyang luha o kanyang, yung pawis, dugo na ang lumabas. Maalala niyo? Nung siya'y nanalangin sa Getsemani, dugo na ang lumabas. Dahil doon sa panloob ng pagkatao, grabe, lumalaban. Kaya nga sabi niya, kung pwede sana. Hindi na kailangan mangyari ito. Okay lang, yung maipako sa cross, huwag lang yung pupunta sa impyerno. Oh, see? Kaya, huwag nating maliitin ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Huwag nating mamalitin yon. Huwag nating mamalitin. This month of December, ano yung heartbeat ng Panginoon? Ano yung nasa puso ng Diyos? Tao. Ikaw. Yung mga taong hindi pa naligtas. Okay? Sige. So yun yung mga kapatid. Lahat-lahat tiniis niya. At ito ang kagandahan.
Siya ang dumanas para tayo ay gumaling. Hindi lang gumaling sa pang-physical. Sabi ko kanina, hindi lang gumaling sa ating physical na mga problema sa ating katawan. But the most important na gusto ng Diyos na gumaling sa atin yung panloob nating pagkatao. Our spiritual life. Yung kaluluwa natin. Yung isipan natin. Kailangan gumaling. Yung puso natin, kailangan gumaling. Ang ating spiritual life, kailangan gumaling. Kasi tapos na. Nangyari na ito eh. Nangyari na eh. Nangyari na. Nangyari na siya. Okay, ang susunod po mga kapatid ay ito. Malapit na tayong matapos. Verse 5. Ano ang sinabi sa verse 5? Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Number 6, sa verse 6, sabi dito, tayong lahat ay, actually, yung doon sa 4, 5, and 6, halos pare-pareho. So, pupunta naman tayo kaagad doon sa verse 6. Sabi dito, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ito ngayon ang nangyari sa sangkatauhan. Dahil sa kasalanan, ang sangkatauhan ay nagkakanya-kanya na. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito, dahil sa kasalanan, ang tao ngayon ay patungo sa direksyon na kung siya po ay mapahamak. Yan po ang tinutukoy dyan. Na parang tayong mga tupa na nagkanya-kanya, na umalis doon sa koral ng Diyos at pumunta sa gusto nating puntahan. Yon. Ang sinasabi ni Isaiah dito. At siyempre, dahil nga umalis tayo doon sa koral ng Diyos, dahil sa kasalanan, na yung ating isipan, ang ating decision, ang ating will ay wala na. Corrupt na siya. Kaya nagkaroon tayo ng sariling pananaw, sariling decision, at ang tao ay lumabas doon sa plano o kaya doon sa layunin ng Diyos. At nung lumabas sila, ngayon, yung mga tao, sila po ay, kumbaga ay patungan na sila doon sa kapahamakan. Alam po natin yan, doon sa Israelites, kung ang isang tupa ay lumabas sa koral, at sa gabing iyon, darating na yung mga aso, mga tusong aso, mga asong gubat. Delikado ang kanyang buhay. Delikado ang kanyang buhay. Kaya nga po, dumating ang ating Panginoong Hesus bilang isang pastor. Bilang isang pastor. At kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para yung tupang yon na patungo sa kapahamakan ay hindi siya mapahamak magpakailanman. Ang isang pastor, makita po natin yan sa physical, sa aktual na pastor. Hindi basta-basta yan. Yung magpastor ng mga tupa. Mas lalong mahirap yung magpastor ng mga kambing. Naku, mahirap yan. Maraming kailangan niyang isakripisyo para alagaan. Hindi lang kasi pagpapakain yan eh. Tungkulin ng isang pastor na
alagaan, hindi lang alagaan, protektahan. Kung may sakit, kailangan gamutin. Kung may mga ayaw magpaturo, kailangan niyang turuan. And our Lord Jesus Christ, the Messiah, the suffering servant, na tinutukoy dito, walang iba kundi our Lord Jesus Christ, the Messiah. Siya na yung gumawa doon para sa atin. At yung panghuli na gusto kong maibahagi sa atin dito, ito, sa verse 7. Sabi sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kumunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Kung titignan natin, may karapatan ng Mesayang ito na dapat ayaw niya. Pero makikita natin dito, he voluntarily and he patiently na kailangan mangyari ito sa kanya. Ang disiplina sa kanya parang siya po'y dadalhin sa slaughter. Yung mga baboy nga, yung mga baka na dadalhin mo sa slaughter, grabe yung kanya Kaya inihantulad siya na parang isang tupa. Na dadalhin sa slaughter. Ganyan yung description, ganyan yung naiprophecy ni Isaiah. Na siya ay parang tupa na dadalhin sa patayan. At kailangan niyang dumaan doon sa klase ng kamatayan. Napakahirap ang kanyang dinanas. Hindi siya umimik. Hindi siya nagwala. Kundi kusang loob. Okay. Kung ito ang nais, kung ito ang the only remedy, the only solution, kailangan kong tumupad. Kailangan kong sumunod. Hindi siya nag-complain. Hindi siya nag-complain. Nung siya po'y dadalhin sa slaughter. Grabe nung binabasa ko itong Isaiah, grabe yung kanyang prophecy, grabe yung kanyang description sa mangyayari sa Mesayang ito. Ginamit niya pa yung patayan, yung slaughter. Kasi doon talaga yung mangyayari sa kanya. Kaya tingnan natin kung nung siya po'y hinuli. Meron naman siyang actually meron siyang authority May kapangyarihan siya. Pero kailangan masunod, kailangan matupad kung ano ang nasa propesiya. Dahil this is the only remedy para ang sangkatauhan, ang mga tao, ay mabibigyan ng pagkakataon na sila po ay hindi pupunta sa impyerno. Ako yung mga ibang description ng mga kondito yun nga, yung pupunta sa eternal death. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan,
To conclude, itong gusto kong ibahagi sa inyo. Anyway, this is itong ating pong binabanggit ko ito. This is just a glimpse lang para itong susunod pa na ating pong pakikinig ng mga salita ng Panginoon this month of December ay mas maunawaan pa natin kung gaano kahalaga. Hindi lang natin, hindi lang ganito ang pag-aalala sa kanyang kapanganakan. Mismo ang ating Panginoong Hesus na pag-aalala araw-araw sa kanyang paghihirap, sa kanyang ginawa. Kasi nais ng Diyos na manatili ito sa ating isipan, sa ating puso, sa para habang tayo po'y nabubuhay, ay kilalanin natin ang Panginoong Hesus na siya ang maghahari, siya yung sentro, susunod sa Kanya. At hindi lang susunod, kundi kailangan natin magdala pa ng mga karurwa sa Kanyang harapan. Because ito yung dahilan. Just to summary, or just to conclude itong ibinahagi ko sa inyo, dahil sa kanyang suffering, through His suffering, ano po ang nangyari? Tayo po ay napatawad. Ang kasalanan natin napatawad. Nalinisan na tayo. Malinis na tayo. Malinis na yung buhay natin. Natapatawad na tayo. Kaya kung hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo, panahon na para patawarin. Kung mayroon pa mga tao na hindi mo pinatawad, kailangan ng patawarin. Kasi yan yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya naghirap, namatay siya. Alang-alang na tayong lahat ay mapatawad. Pangalawa, we are justified. Tayo po'y napawalang sala na. Hindi na tayo guilty sa kasalanan. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay napawalang sala na. Hindi na tayo gapos ng kasalanan. Hindi na tayo uod na gumagapang sa kasalanan. Kundi tayo po ay napawalang sala na. Malaya na tayo. Parang tayong butterfly, malaya na. At hindi pwedeng babalik uli doon sa kasalanan. Tapos na. Ito nangyari na sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga tayo po ay napawalang sala na. Kaya tayo, ikaw at ako malaya na magpuri sa Diyos. Malaya na gumawa ng mga bagay-bagay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Malaya na ma-enjoy natin yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Malaya tayo na gawin yung mga bagay-bagay na kalukot-lukot sa Kanya. Ako, nag-i-enjoy ako sa buhay. Dahil buhay na may Kristo. Alam niyo itong pandemic, yung mga baha, sa akin lang in my personal kwan, sa akin parang hindi ito kwan, I'm not affected. Kasi kwan yung buhay ko malaya na ko Jesus is with us, ang Panginoon siya ng hari, so i-enjoy pa natin ang buhay. Kasi actually, hindi naman talaga ito yung permanent na buhay natin Kaya habang mayroong itong buhay na ito, gawin natin yung pinakamainam, pinakadabis. Kasi hindi na ulit tayo babalik. Pagkatapos yung buhay natin, sa langit na tayo Ay, bakit natin sasayangin yung buhay natin ngayon? Nung pumunta ako doon sa Purok Dos yata yun. Yung isa sa kasi sa cell group ni Sister Citas dito, yung father niya namatay. So, nung Sabado, pumunta kami. At, nung Friday. Ngayon, pumunta ako doon. Lahat ng mga tao, malungkot. Patay nga kaya malungkot. Lungkot na lungkot sila. Pagdating ko doon,
Siyempre, inoobserbahan ko. Nung andyan na si Sister Citas, yung mga kasama natin, nagkuha na kami. Nag-service na kami. So, kinausap ko sila. Pagkatapos yung service, lahat naman tumatawa. Sabi ng, anong nangyari? Kasi encourage them. Kaya sabi ko, alam mo ninyo, habang buhay tayo, pag ginawa natin ang pinakadabis sa parapan ng Diyos, naku, masaya na tayo. Kaya ngayon, habang meron tayong hininga, dapat lahat yung pagkakataon ay, lahat ng oras, lahat ng araw, lahat na ito is a privilege, isang pagkakataon. Para kung ano yung alam natin na pinakadabis, gawin na natin. Habang buhay pa tayo. Kaya sabi ko doon sa may patay, sabi ko, grabe ang ginagawa natin, ang mga Pilipino, pag namatay yung tao, grabe yung pagre-respeto sa namatay. Di ba? Grabe yung pagre-respeto, yung talagang pag-aasikaso. Sabi ko doon, alam ninyo, mas maganda pa, na nung buhay pa ito, ginawa natin yung pinaka-the best na respeto, pagmamahal, pag-aaruga, pagpapakita ng pagmamahal. Sabi ko pa doon, tawa sa ng tawa eh. Sabi ko pa doon, nako, ang gaganda yung mga bulaklak, ang lalaki, ang babango. Pero sabi ko, mas maganda sana, nung buhay pa to, dinala natin itong mga magaganda bulaklak. Tumawa sila eh. Ang ibig kong sabihin, naku, habang buhay pa tayo, gawin natin yung pinakamainam. Amen? Kasi ginawa na ng Diyos yung pinakamainam sa atin. That's the best thing na ginawa ng Panginoon. Kaya walang dahilan na habang buhay tayo, gawin din natin ang pinaka-the best para sa Panginoon. I really proud ako sa mga worship team po natin na pinamumunuan ni Scott. I'm really proud of you, guys. Ay, hindi bilong paghahanda nila. Kahapon, pumunta ako dito kahapon, kinakausap ko si Edmar. Habang kinakausap ko, grabe. Hindi biro ang paghahanda ng every Sunday na inaabot natin, hindi biro. Why? Because ang prinsipyo nila, kailangan natin gawin yung pinaka-the best na pagpupuri sa Panginoon. Kasi pagkatapos na, hindi na ito babalik. Yung buhay natin dito, hindi na babalik. Pag namatay na tayo, dito sa langit. Hindi na uli babalik tayo na, sayang yung panahon. Hindi na, wala na. Wala nang pagsisisi. Ngayon ang pagsisisi. Habang mayroong pang panahon. Kasi ginawa ng Diyos ang lahat. Wala na tayong hahanapin pa. He forgave us, our sins is forgiven, tayo po'y napawalang sala, tayo po'y kanyang tinubos, we are redeemed. Kaya nga lahat yung nabanggit ko dyan, puro past tense, because we are already redeemed. Tinibos ka na ng Panginoon. Ako, we are healed, redeemed, and then we are saved. Naligtas na. Kaya nga po, ang conclusion ko, ang challenge ko sa atin dito, ginawa ng Diyos ang pinakainam. Wala na tayong hahanapin pa. At ang gawin natin, habang tayo po ay nabubuhay, nais ng Diyos, nagawin din natin yung pinakadabis para sa Kanya. May binigyan ka ng Diyos ng magandang trabaho, gawin mo yung pinakadabis. Binigyan ka ng Diyos ng business, gawin mo yung pinakadabis para sa Panginoon. Binigyan ka ng Diyos ng oras, gawin mo yung oras na yun na walang nasasayang. Binigyan ka ng magulang mo,
itudo muna yung dabis na pagrespeto, pagmamahal sa Kanya. Ang daming every time and then pag pumunta kami sa mga funeral service, ang daming umiiyak. Iyak ng iyak. Sana buhay ka pa. Wala na, patay na yon. Kaya ngayon, gawin natin yung pinaka-the best. Paglilay ko sa Diyos, gawin natin yung pinaka-the best. Amen. Cell group, lahat. Sa PLD natin, gawin natin yung pinaka-the best na PLD. Your personal devotion. Trabaho mo, gawin mo yan. Yung pinaka-mainam, pinaka-the best. Lahat-lahat, nais ng Diyos na yung pinaka-mainam sa Kanyang harapan. Kasi ibinigay niya ang pinaka-the best. Ngayon po, itong buwan ng December, itong ninanais ng Panginoon na makita natin na iregalo natin sa Kanya, kaluluwa. Kasi pinaka-the best yung kaluluwa. Amen? Ang kaluluwa natin. Ang tao, pinaka-the best yan sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo yung description ng Bible? Kahit isang kaluluwa lang na madala mo sa Panginoon, libo-libong billions or let's say billions of angels na sila po nagsiselebrate dahil sa isang kaluluwa. Kaya kung gusto mo na ang Panginoon ay mag-celebrate, magdala ka ng isang kaluluwa. Just kahit isa lang. Kung yun muna ang kaya natin. May mga strategies tayo. Tayo po binagyan ng Panginoon strategies. Yan nga. Hindi, asan yan? Yun. It's strategies yun. Technique. Parang para makapagdala po tayo. Actually, ito yung every day, every hour, every Sunday upon Sunday, every year, every month. Ito yung nasa puso ng Diyos yung kaligtasan ng isang kaluluwa. Kaya, bakit bakit natupad? Kailangan matupad itong propesya ni Isaiah. Dahil sa kaluluwa na gusto ng Diyos na maligtas.